ang Panginoon as ngayon. maging handa kapag tinawag niyo yung inyong mga anak at inutusan. Anong kalimitang sagot? Mamaya na. Wait. Bahagi ko. Yun yung nakikita natin kapalakunan ngayon. Kuminsan ang makita pag pinag-usapan ng paghahanda. Ang unang pumapasok sa atin ay yung pagdating ng kamatayan. Huwag na muna natin pag-usapan ng kamatayan. Bagaman, bahagi yun. Bahagi yun ng paghahanda natin sa buhay sa daigdig na ito. Pero yung panyalan ay pinahayag sa atin sa Ebanghelyo natin sa araw na ito ay tumutukoy sa tinatawag natin kahandaan. Kahandaan. Kahandaan na alin? Maglingkod. Yun ang huwag natin kalimutan. At kapag sinabi natin yung kahandaan maglingkod, sabi na natin, yun ay sinasanay. Kapag tinawag tayo, sasabihin natin, wait, sanay tayo. Kaya kuminsan, nakakalukot, yung nanay natin, yung tatay natin, pinaghihintay natin na kung kailan lang tayo. Bakit? Kasi wala tayong kahandaan na maglingkod. Pero sabi na natin, kuminsan natin, may iba tayong ginagawa. May iba tayong ginagawa. Mag-i-istorbo yung ating ginagawa. Hindi kaya maaaring naglalaro, maaaring gumagawa ng assignment, o maaaring mayroon ka namang inaayos ngayon. Pero sabi nga natin, yun yung isang panawagan ng Diyos na kutusin ay dapat natin asipasutin yung kahandaan na maglingkod. Kasi parang ang lumalabas siya yung mas handa tayo na tayo ang pinaglilingkuran kaysa doon sa yung kahandaan na maglingkod. Kaya tutusin sa paanayan ay pinahayag na Jesus. Bagamat maraming tema ang pwede natin pagkiligayan. Sa Ebanghelyo natin narinig ngayon, ito yung pinaka-number na city. Kasi may silang Panginoon Darama. Ito, active pa rin yung alin. Yung kasama rin yung alin. Ipagbili mo ang iyong ari-arian, ipabigay sa mga luka. Bahagi hindi yung ano na pinahayag na Jesus na gumawa kayo ng mga luputang hindi nasisira. Mag-ipon kayo ng kayamanan na hindi mananakaw. So, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Hindi yung kayamanan sa daigdig na ito. Pero sa naman, ay kasama rin dito natin, much is given, much is required. Pag mas marami ibinigay sa iyo, mas marami rin ang hihingin sa iyo. Pero naman na tayo doon sa elemento ng kahandaan na maglingkod. Bahagi yun, kinakailangan sinasanay natin yung ating sarili na maging handa sa paglilingkod kaysa doon sa kahandaan na paglingkuran. Alam mo yung salitang waiter? Waiter. Yung waiter ay yung nag-wait. Pero ba't ka nag-wait? Para makapaglingkod ka. Yun ang sa mga restaurant.
yung mga waiter, lalo-lalo na sa medyo no, magagandang restaurant, makikita mo mas maraming waiter. Ano lang trabaho? Nakatayo lang. Ba't nakatayo? Naghihintay. Naghihintay ang yung utos na. Hindi lang sila nakatayo para wala na. Hindi. Naghihintay sila kung ano yung utos mo. Yun ang ibig sabihin ng talagang naghihintay. Yung kahandaan na maglingkod. Yun ang ibig sabihin ng waiter bilang mga Kristiyano. Christian perspective. Yung kahandaan na maglingkod. Naghihintay ka sa anumang iuutos sa Diyos. At kung makikita ko natin, ito yung ipinamani sa unang pagbasa natin. Sa araw na ito, mula po sa aklat ng karunungan, no? Ipinapamani dito yung alin, yung bayan ng Israel na walang ginawa kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos at magpuri sa buong may kapal. Ang bahagi rin na patuloy na binigyan ng pahayag sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Hebreo sa ikalawang pagbasa na ipinamani ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, yung kanilang kahandaran na rin na higit nilang pagkinabangan ang biyaya na lupang pangako na magkaroon ng kaganapan sa kanilang harapan. Oro, sabi nga natin, yan ay tumagal ng maraming taon bago magkaroon ng kaganapan. Pero yung kaisipan ng mga Hudyo na rin, yung naghihintay para maglingkod at handa palagi na makatuon sa kanawagan sa buong kamay. Makaliwanag rin binigyan ng pansin dito, yung alin. Pero hindi naman tayo alipin. Pero yung sabihin, ito yung pagiging handa ng alipin. Tayo naman ay mga kaibigan na Jesus, no? Yung sabi ni Jesus, hindi na tayo alipin. Pero ito yung trabaho. Kung talagang tayo ay kaibigan ni Jesus at nalalaman natin kung ano yung magustuhan ng ating Diyos, ay bahagi natin, tulad ng alipin natin, handa siyang tumagin, handa rin siyang pagbuksan ang kanyang Panginoon na galing sa kasalan. Ano mang oras tumagin? Sa unang panahon, hindi naman puso ang lahat. Later na lang nagkaroon ng lock, kalimutan na rin. Walang bukasan sa labas. Ang bukasan ay sa loob ng bahay. So, para mapag-usan ka, kung may isa sarado yun, sa loob ng bahay, bubuksan. Kinakailang may tao may iwan. Ngayon, puso na ngayon ulit. May susi. May smart lock na ngayon. Pwede yung kano na lang, magiging yung fingerprint mo, magbubukas. Pero bahagi yun yung gawain ng alipin pag-usan yung kanilang amo, ano ang oras dumating, maging yun ay hangin gabi o madaling araw. At hindi lamang yun, paglilingkuran, kung ano yung gusto, may pagkakabi, yung baga ay kakain, o kung sila ba yung magtutulog. So, pinakailangan natin nandoon. So, ibig sabihin, kahandaan, hindi yung, sabi na natin, isa sa mga kakulangan natin mga Pilipino ay tinatawag natin manana hari. Mamaya na, bukas na, manana, sabihin Espanyol ay bukas. Gusto kung maaaring pagbubukas natin, ibubukas natin. Kung maaaring pigilan natin, pigilan natin. Hindi yung ngayon na. Babahagi yun. May gagawin tayo ngayon na. Kasi bukas lang. Yun ang isa sa mga bahagi ng pagbilos natin ng utusin. Ay medyo
hindi maganda. Mahilig tayong magpabukas. Kung maaari, kung ma-extend natin, mahilig tayo sa extension. Ang sinasabi ni Jesus, yung kahandaan na mag-ipon, hindi mo maaaring bukas. Ngayon na, oras mismo, kung magagawa natin. Kaya, bahagi yun. Kaya, ano sabi ko, kapag anong oras dumating, ang Panginoon, yung amo, tawag na natin yun ay ever ready. Nag-ready, dapat maging bahagi ng ating kalinaman. Hindi exceptional yan. Para ako sa mga mananampalataya, bilang isang mabuting relasyon ng ating Panginoon sa Kristo. Bilang amo ay pinapagaling ng buhay na palo na kung sarili lang bigyan tayo ng pagkilos, kahit na ngayon na, ay pwede natin masabi na, go. Go. Sana, ganun na. Pero sabi mo, masalay tayo natin. Mamaya na. Bukas na. Sana. Ang amo na pinamanin ng buong may kapal ay isang handaan maglingkod. Ngayon na. At ito ay pagbabayad na ngayon, hindi para sa sarili. Kasi ito ay isang kabilangan, kaya po minsan, mahina yung ating pagulad. Kasi nga, ang iniisip namin ay pang sarili, pang pamilya. Kumisan yung sarili, tsaka pamilya, isa. Hindi. Sana ito isipan na makita natin at maliwanag po ito sa kalinangan ng mga Hulyo. Kaya pambayan. Pambayan ng Diyos. Isang komunidad. Medyo mahina tayo yan sa tinatawag namin komunidad. Sa Israelita, very strong yan, kaya may tinatawag silang kibbutz. May makita ninyo, kibbutz. Yun po ay community. Sa akin, pag sinabi natin yung komunidad, kung may package, pero isang bayan, pero hindi lang po sa bayan ng Diyos. Yung aming kalinangan ay makabubuti pa kayo ito sa lipunan na ginagalawa natin, lalo-lalo na bilang mga mananampalataya ng Kristiyano Katoliko. Na pwede natin gawin ang isang bagay na kaya natin ianay ang ating sarili para sa mas malaking lipunan ginagalawa natin, na ianda namin yung aming sarili para maglingkod sa iba. Kaya yun ang inulog namin sa lahat ng Diyos, nawa ay maging bahagi ng ating pagkilos na mayroon na natin yung simbolo ng Diyos. Pag-aandog ng sarili para sa buong bayan ng Diyos, sa buong isang libutan. At nangyari natin sa harapan ng buong kapal, kasi doon lang tayo hindi na makikita natin yung pag-uulan na kaya namin maglingkod. Pag-ahanda na alangin maglingkod para sa kapakanan ng bayan ng Diyos.